Mapagpalang araw. Dito po tayo ngayon sa tahanan ni Ate Ason Bautista dito sa Barangay 103, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Araw po ng ating pagdalaw para sa salita ng Diyos. Po, hindi pagdalaw para magipagkwentuhan o magichismisan o kung tawagin marites. Hindi po. Hindi tayo magbabasa ng Biblia at meron tayong hawak na Biblia. Yan, New Testament lang po, manipis ano. Kaya purihin ng Panginoon. Tayo po ay magbubulay ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng higit na kalakasan, pagpapala, pagkain ng ating kaluluwa. Kasi po, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Bagamat ang tao po ay binubuo ng dalawang kalagayan, siya po ay kumakain ng pagkain na literal at pagkain pang espiritual. Gaya na sinasaad ng ating Panginoong Yesus sa kanyang sulat. Pero bago tayo dire-diretso, tayo muna po ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at kaisipan ng bawat isa upang sa ganoon kami po ay makaunawa ng higit sa iyong mga turo at aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po ang sabi ni Jesus Christ. Babasahin natin yung Mateo 4:4 na kung saan ang sabi ni Jesus ang tao. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. O, dalawa po yun ha. Salita ng Diyos at pagkain. Ngayon, ang sabi naman ni Juan, dito sa kanyang epistula, basahin natin, ganito po ang nakasulat naman. Sabi ni Juan ay ito. Sa ikatlong Juan 1:1, mula sa matanda, kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. 2, mahal kong Gayo, idinadalangin ko sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Yan. So, dalawa rin ang binanggit dito. Juan, malusog ang pangangatawan. O, ganun din ang kanyang spiritual na buhay. Kaya yung salita ng Diyos ay napaka-importante sa bawat buhay ng tao. Hindi ito biro. Kung sa iba, biro ito. Pero sa totoong mananampalataya, ito ay hindi biro. Ano daw po ang salita ng Diyos? Yan ang ating pagkain. At ano pa? Sabi ng ating Panginoong Yesus na nangangaral po siya sa 1:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. O, dalawa na naman po, Espiritu at laman. Ang laman wala. Yung Espiritu meron, buhay. Tuloy. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu at buhay. Yun, napakahalaga, no? Espiritu at buhay, sabi ni Pablo, ni Jesus. Ngayon, dito naman, meron nakalagay dito. Sa unang Timoteo 4:6, sabi ni Pablo kay Timoteo, ikaw magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituro mo ito sa mga kapatid, ang mga tagubiling ito, at habang itinuturo mo ito,
dinudulutan mo rin ng iyong sarili ng pagkain espiritual at tunay na aral na sinusunod mo. Ayun, lalong maliwanag, ano? Ano sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Habang tinuturo mo ito, o habang nagtuturo si Pablo, dinudulutan mo rin ng iyong sarili ng pagkain espiritual. Yun. Yung nagtuturo at yung tinuturuan, the same, pareho po silang tumatanggap ng pagkain pang espiritual. Kaya sabi sa 16 naman, unang Timoteo 4:16, maging maingat ka, sabi ni Pablo kay Timoteo, sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Yun. Ano pang dulot pa ng salita ng Diyos? Kaligtasan. Hindi lang ikaw, sabi ni Pablo kay Timoteo, pati yung nakikinig sa iyo. Kaya napakalaking benepisyo po pala ang makinig sa salita ng Diyos. Ano pa sinasabi ni Pablo? Dito sa unang Korinto chapter 15, meron pa nakasulat ng ganito. Babasahin po natin sa 17. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 58. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyo, di nasasayang ang inyong inyong pagpapagal para sa Kanya. Hindi sayang. Hindi nasasayang ang paglilingkod sa Kanya. Yan bang pakikinig ng Ebanghelyo? Yan ba'y paglilingkod? Opo. Paglilingkod dyan. Bakit? Nakikinig ka Nakikinig ka. Kahit saan isagawa pangangaral, pag nakikinig ka, yan ay bahagi ng paglilingkod sa Panginoon. Tandaan niyo po yan. At sinabi ni Pablo, hindi nasasayang. Hindi nasasayang. Oh. Kaya hindi ba napakaganda kung may magalok sa inyo ng mga Bible study at makinig kayo? Kailangan tamang aral. Pag hindi tama, huwag naman. Huwag nyo nang pakinggan. Halimbawa, merong isang nagalok sa iyo ng magsuri ka. Magsuri ka. Pinagbigyan mo. Nagsuri ka. Tapos ang turo sa kanila, si Jesus hindi tao, hindi Diyos, kundi tao. Medyo nakakatakot na yan. Nakakatakot na yung ganyan. Sinasabi nila magsuri daw Hindi suriin mo. Ngayon, ang kanilang stand, tao si Jesus, hindi Diyos. Kung may mabasa tayo ng Diyos si Jesus sa Biblia, paano ngayon yan? Halimbawa, eto. Balikan natin yung sulat ni Juan. Unang Juan. Sa unang Juan, babasahin ko po, Sa unang Juan, sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Nasa simula pa siya na ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan, naipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. Ipinangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag na namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pagkikisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang inyong kagalakan. Yang kagalakan po, yan ay kagalakan sa puso. Iba po yung natutuwa ka. Pag natutuwa ka, tumatawa ka. Pero yung kagalakan sa puso,
Eh, sa puso pa naman nakatingin ng Diyos. So, anong sabi niya? Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ito po yung unang 1, 1, 2, 3, 4 ang aking binasa. So, nagdadala pala ng malaking kagalakan. Yung binabalita ni Juan, yung pinangangaral ni Juan, na kanilang nahipo, napagmasdan, nahawakan ng kanilang mga kamay. Eh, sino po yung tinutukoy dyan? Eh, wala pong iba kundi si Yesu Kristo. Kasi kasama po sila sa kanyang pangangaral sa panahon na yon. O, nahipo pa nila, opo, nahawakan, napagmasdan, o, kasama pa nila na kumakain si Jesus eh. O, tingnan naman natin dito sa chapter 5, unang 1, chapter 5. Dito naman po sa chapter 5. Kasi sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Oh. 14, hindi tayo nag-atubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hilingin natin na ayon sa Kanyang kalooban. Na ayon sa Kanyang kalooban, ha? Kasi, hiyamang alam natin, dinirinig nga niya tayo, alam din natin ibibigay niya ang iniling natin sa Kanya. Ayun. Pati pala yung mga pagiling, binibigay ng Diyos. Kasi nga, ang nakalagay dito, ayon sa Kanyang kalooban. Ang pagbibigay, hindi ayon sa ating kalooban. Ngayon, kung pupunta na tayo sa verse 20, ganito po ang nakalagay. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos. Eh, sino ba yung anak ng Diyos sa Biblia? Walang iba kundi si Jesus. Yung bugtong na anak, doon sa 1:16, okay, daanan natin to. Anong nakalagay doon? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sino yung kaisisang anak? O solong anak? O bugtong na anak? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po. Balikan natin yung unang 1, chapter 1, verse 20. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. O, sino yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan? Ang ating Panginoong Yesus. Kaya sabi nila, magsuri ka. Okay, nagsusuri ka. Eh, paano naman kung ang dinodoktrina nila sa iyo ay si Jesus hindi naging Diyos yan kailanman, kundi yan tao. Tao dito sa lupa, taong umakyat sa langit, taong bababa mula sa langit. O, puro tao ang deklarasyon nila. Yang sabi ni Juan, tunay na Diyos ito eh. At buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung naniniwala kang tunay si Jesus na Diyos, may buhay na walang hanggan ka. O basahin naman natin yung 1:17-3. Ano naman ang nakalagay dito? Ito, nakabukas yan. Tignan natin. Dito naman sa 17 ng 1, verse 1. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya tumangala sa langit at wika, Ama, dumating ng oras, parangalan mo ang iyong anak, upang maparangalan ka naman niya. 2. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng binigay mo sa kanya. Oh. Ano si Jesus? Buhay na walang hanggan. Anong binasa natin doon sa unang 1, chapter 1, verse 1 hanggang 1, 2, 3, 4 at saka 5 and 20. Ito ang buhay na walang hanggan. Sino yun? Si Jesus ay tunay na Diyos.
Pagkatapos sasabihin nila, hindi tunay, hindi Diyos. Masyado naman pong maano yung kanilang aral. Kaya pag nagsuri ka, makikita mo sa Biblia, mali-mali ang kanilang turo. Oh. Sa birthday, ito kasi ang paborito nila, yung birthday ng 173. Ganito. Ito ang buhay na walang hanggan. O, andito na naman yung buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos. At si Jesus na iyong sinugod. Sinong kikilalanin dito sa 1:17:3? Dalawa. Yung Ama at saka si Jesus. Yung Ama, ang sabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos. Oh. Tunay bang Diyos ang Ama? Opo. Si Jesus na kanyang anak, tunay na Diyos? So po, bakit? Anak siya. Oh. Ito ang malaking problema naman sa kanila. Pilit nila pinag-ihiwalay ang mga talatang yan. Hindi po pwede ang ganon. Oh. Isang sumulat, si Juan. Hindi ka magkakamali. Kasi yun na nakasulat. Pero ang problema sa kanila, kahit na nakasulat na, nilalabanan pa nila itong nakasulat. Oh. Kung may pilit nila, hindi tunay na Diyos, kundi tao. Hindi siya tao. Tandaan niyo po, hindi tao si Jesus. Kung tao siya, ito, may babasahin ako. Mismong si Jesus ang nagsasalita rito. Ang kausap ng Diyos, ang kanyang Ama. Hebreo 10:5. Dahil diyan nang si Kristo ay manawag sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos. Sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at tandog na hayop na hindi mo ibig. Kaya inianda mo ang aking katawan upang maging ahin. Kita nyo? Pinaganda siya ng katawan. Ibig sabihin, walang katawan si Jesus. Pag sinabi pong laman, katawan, laman at dugo. Binubuo ng laman at dugo. Dito pa rin sa Hebreo, chapter 2:14. Ano po ang nakalagay? Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, na tulad nila, may laman at dugo. Tayo, may laman at dugo. Lahat ng tao, may laman at dugo. Si Jesus hindi Pinaganda siya ng Diyos ng isang katawan. Ano yung katawan? May laman at dugo. Kaya pinanganak siya ni Maria, ang pangalan niya Jesus. Ang ipapangalan mo Jesus, sabi ng anghel kay Jose. Tingnan nga natin. Pati yung pagdadalang tao, pagbubuntis ni Maria, iba Ito, Mateo 1:18. Ganito ang kapanganakan, pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpuan nagdadalang tao. Kanino siya nagdadalang tao? Kay Jose? Hindi po. Sunod. Ito ang pamamagitan ng Espiritu Santo. Nagdadalang tao siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tao ba yung Espiritu Santo? Hindi po Espiritu nga yun 19. Isang taong matuwid, itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit tayo niyang mapaya. Si Maria kaya, ipinasya niyang iwalayan ito ng lihim. 20. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuloy ang pakasalan si Maria, sapagkat siya naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki,
At ito'y pangalanan mong Yesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. O, 2 beses binanggit yung Espiritu Santo. O, yan ba'y tao? Hindi. Yan ang isa pa kanilang tinitindigan. Yan ang dadalang tao. Yun ang nakasulat eh. Pero saan galing yung pagdadalang tao niya? Nagkaroon ba ng animo si Jose at Maria? Hindi. Kaya nga din niyang iwalayan si Maria kasi nga, isipin niyo, pakakasalan niya, may dala na palang buntis na. Hindi. Yun po yung laman na sinabi ni Jesus doon sa Hebreo chapter 10 verse 5 na isang laman ang inanda mo sa akin o katawan. Inanda mo sa akin. Doon po na-develop sa tiyan ni Maria. Kaya ang sabi doon sa 2:14 ng Hebreo, nakitulad siya sa mga tao na merong laman at dugo. Kaya naipako po siya sa krus kasi may laman at dugo na siya. Hindi siya magpapako kung wala siyang laman at dugo. Eh bakit? Hindi natin siya makikita, espiritu siya. Kaya ng kanyang ama na siya ay espiritu din po. Tandaan niyo po, huwag pa ko yung magpalil lang. Marami pong manlililang, magdaraya, manluloko. Yan po yung mga kampo ni Satanas. Bakit? Sino ba si Satanas? The deceiver. Manloko. Di natural yung mga reliyon, naloloko niya at yung mga reliyon naman naloko niya, nanloloko rin sila ng kanilang kapwa-tao. Mag-ingat po kayo, hindi po tao si Jesus. Nakitulad sa mga tao na may laman at dugo. Tandaan niyo po yan, nasa Biblia po lahat ang binasa natin. Hindi po tayo nagkwento ng kutsero. Hindi, nagbasa po tayo. Maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo. Sa pagkakataon na ito, sa liwanag ng iyong turo't aral, ayon sa nakasulat sa kasulatan. Ito po ang aming pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video, sana meron po kayo natutunan. Dito po tayo sa tahanan ni Ate Ason sa Barangay 103. Tingnan natin si Ate Ason. Charan, charan, charan! Ayan, nakahiga po siya. Kasi po meron siyang dinaramdam. Nagre-relax po siya. Meron siyang dinaramdam bago umapira po kasi siya. Nagpapalakas siya. Kaya kung gusto niyo siyang dalawin, makita, ipasyal po kayo dito sa Barangay 103. Ano po, hanapin niyo pa si Corazon Bautista. O sino ang lolo? Juan Bautista. Ayun, si Juan Bautista ng Biblia. Thank you for watching. God bless us all po. Inyong kaibigan guest naman, Brother Manny Bautista. Bye-bye.